Yo, what's up? Welcome back nga pala sa ating video reaction. Medyo malamig ang panahon ngayon. Kailangan natin mag-jacket it. At naka-aircon pa tayo. Kala mo talaga parang willing maging ice candy, no? Yun, sa mga nanood ng video reaction natin nakaraan, maraming salamat sa inyo at laging shoutout. Request lang kayo ng mga video na gusto nyong i-review natin. Pero sa ngayon, ang gagawa natin ng reaction video ang laban ni Plasma at ni MR Industria. So yun, diyan natin ito papatagalin. Uprising kontra sa Uprising. Mga bata ni Arik. Nililinya mauna, si Plasma, tig 2 minuto dapat. Pero pakinggan natin to, round 15 day 3, unang banat. Plus. Yo! Game? Sayang to, no? Yung day 3. Hindi siya naisabay nung ahon. Pero okay naman. Daming tao. Sa uprising lang siya gumaling. Inyong alamin kung bakit. Bago ka nakasali, walang dating ang iyong karet. Kami ay dati pang matalas at sa amin ka sumabit. Ganyan talaga pag desperado. Sa patalim kumakapit. Sa aking kadiliman, dito ka namulat. Ikaw ay tinuruan ko kung paano sumugat. Malalim ka lang dati, pero malamya ang sulat. Ako nagbigay sa iyo ng substance na parang tulak. Ito'y guro laban sa estudyante, baka lang nakakalimutan mo. Munting paalala na hindi pa sapat ang kapangyarihan mo. Usapang ambag at legasiya, tiyak matatabunan to. Pag ito'y sinasapian, siya'y sinasapian ko. Tapos maghahamon, porket may konting karangalang na... Lakas nun. Kapag siya ay sinasapian, siya'y sinasapian ko. Galing nun. Kaya sinasabi dito ni Plasma na sa akin ka lang nanggaling. Kumbaga, kiniklaim ni Plasma rito na si MR natuto lang sa uprising at isa siya doon sa nakitaan niya ng ganong estilo kung bakit siya tumalas. Galing nun. Kaya nasabi niya na sa tuwing siya ay sinasapian ko. Usapang ambag at legasiya, tiyak matatabunan to. Pag ito'y sinasapian, siya'y sinasapian ko. Tapos maghahamon, porket may konting karangalang nakuha. Wala kang utang na loob, pero kailangan mo magbayad gamit bituka. Itong spoken word artist, durog to agad. Nagkakadukutan na ng bituka, biglang may ads. Bayad gamit bituka. Itong spoken word artist, durog to agad. Saksak sa baga, nitong berdugo na panggap. Gusto mong tumodo sa performance? Yung taos pusong paglahad, hugutin mo yung kutsilyo sa iyong dibdib. Doon mo ibuhos ang lahat. Kaya huwag kang umastang rockstar. Mali ang napili mong mundo. Hindi ka nakatapak sa red carpet. Ito'y sarili mong dugo. Sundan ang 144 na saksak sa tiyan. Huwag ka namang laban. Tila pagbuklat ng libro. Makikita nyo kanyang nilalaman. Ako'y sa purong lirisismo hinubog. Ika'y hindi pa natuto. Ngayon ka lang humakbang, ako'y nakarating na sa dulo. Marami ka pang kakainin bigas, pero papalitan ko ng bubog. Ikaw ay dagat-dagatang apoy, ako mismo yung sunog. Akala mo kaya mo na? Dahil ikay napapanahon? Akala mo bigatin ka na? Kumalma ka, Chong. Akala mo porket uprising, sparring, huwag kang magmarunong. Marami namamatay sa maling akala. At isa ka na doon. Yan ang napapala ng mga tulad mo nagmamadali sa trono. Nagkaroon ng butas ang industriya. Parang illegal na negosyo. Unang banat, pakinggan natin. Lakas ni Plasma rito. Ang gaganda ng mga sinabi niya kay MR. Ganda rin ng hugutin mo yung kutsilyo dyan sa puso mo, doon mo ibuhos ang lahat. Tapos lumanding siya sa parang hindi to red carpet. Ito yung sarili mong dugo. Parang ganon. Lakas din ng mga halos pagkatapos ng mga first line, mga 6 lines niya, may mga didiing punchline na si Plasma. Solid na round 1 yun mula kay Plasma. Pakinggan natin si MR. Hindi ka dagat-dagatang apoy.
Isa kang abo. At hindi ka sumapi sa akin, sumapi ako sa'yo kasi ikay aking apo. Magandang gabi. Magandang gabi. Ang matutunghayan nyo ay pagpatay at paghimay ng bangkay ng makatang guni-guni. At matutuklasan nyo ay balat ng demonyong isasampay. Patutuyuin ko sa araw-araw pulutan gabi-gabi. Kaya't maisan tabi mo yung debosyon mong, ilusyon mong nakabuntong hininga na dito mapapatid. At ang mga sugat mong makakamit kapatid, dala-dala mo yan hanggang isilang ka muli sa oras na nakaw mo na lamang ang termetado mo sandali. At yung sulat mo't piyesang nakamamatay plus, kasama mo yung masasawi pagkat ako'y halimaw na sa alipaw-paw sa sariling dugo ka magbabanlaw. Babastusin kita't babalahurain, pagkain sa isipan ng mga sausaw. Dadalhin kita sa silid na nagyayelo para buhusan ng kumukulong-kulong sabaw at gagawin kong musikang pampatulog ang pag-iyak mo ay sigaw. Si Plasma ay singaw, kaya kaligaw sa maling inakala mong ikaw. Kahinaan mo tuloy ay lumilitaw sa pagsipat-lipat ng aking pagtanaw. Lirisismo mo'y magaslaw, sa laktaw ng literatura ikaw ay ampaw. Hindi nga nakakasumbat at kakaararo itong makatang kalaw. Diyan ka magaling. Pagkatarantaduhan. Ang alam ko lang, Plus, makunat ka. Pero iisa lang ang buhay mo. Tapos kukunin ko pa para gawing tagayan ng alak yung sungay mo. Kaya dadaan ka sa simenteryo pero rekta krematoryo. Sa impyerno ka itatagos para iuntog sa sarili mong trono. Tara na pa ilalim. Ipupulupot ko sa iyong leegang bitukan ng lolo mong demonyo. At yung pamangkin mo si Satanas isinahog ko sa repolyo. Yung mga tsahin mong manananggal, puro chismosa, inadobo ko sa sarili nilang toyo. Yung mga pamangkin mo mga tiyanak ay crispy pitos ko pinapaprito. At yung kamag-anakan mo mga kapre, yun nga, hindi ko na nadali. Gawa ng kalalaki nun parang ang trabaho ng katayen. Nais ko lang naman sabihin ditong hindi mo ko malalamon kahit malakas kang kumain. Prinsipe to ng kadiliman, baka, kung mga tuwiran kay uhugin, tahakin mo yung inilatag ko sa dilim ng masunog ka sa layunin na may tungkulin. Yung vision mo dito, Plus, matagal nang napuwing, kaya nga nagdidilig ka na lang ng binhi sa buhangin. Tapos Kastilyo ang nais mong bunga, Plus, dapat ka nga lang paguhuin. 1,000 taon ang tanda ng edad ko sa'yo, agwat ng edad ng kaluluwa natin. Kaya nga nais kitang kalabanin, Plus, kahit mas matanda ka sa akin. Pagkat kamatayan mo lang, Plus, ang siyang kapalit ng ipinaglalaban natin. At kamatayan mo lang talaga ang kapalit ng lahat ng para sa atin. Plasma ang ating alay, palakpakan natin! Grabe. Ibang klase talaga magtanghal si Emar. Kahit pag napakinggan mo siya sa music niya, paano siya mag-perform sa entablado. Tangina, ibang klase si Emar. Kaso dito sa round 1 nila, yun nga, more on imagery yung ginagawa ni Emar. Hindi ko siya masyadong mag-gets kung paano ko siya pupuntusan. Kasi hindi ko mahimay kung ano yung pinaka nilalandingan ng mga sinasabi niya. Pero maganda yung pyesa niya. Kung papakinggan mo siya ng may puso, talagang maayos eh. Pero kung sa pagiging
pang battle na pyesa, mas rumirekta yung kay Plasma. Para sa akin lang. Kayong round 1 na yun, siguro bibigay ko kay Plasma. Although, maganda at magaling yung ginagawa ni MR. Yun nga, hindi ko siya hindi ko mahuli kung saan ko siya pupuntusan. Hindi ko naman sinabing walang puntos yun, pero iba yung kay Plasma, mas direkta, mas madali mong nakukuha since pares naman sila halos hindi naman sila sobrang same ng estilo, pero may similarity. Pero yung kay Plasma pang battle talaga eh. Pandurog na rumirekta sa kalaban. Kaya round 1 ko, Plasma ako dun. Yo! Pansin nyo ba na mas galit siya na yon sa mga linyahan niya? Bigla siya nag-breakdown dahil nakipag-break up yung kasintahan niya. Naging kayo ni Des nung 2018 at sobra pang saya. Kala mo pang matagalan yung pagmamahalan ng dalawa. Doon dumating ang COVID, doon na nagsimulang pumalya para kang face shield. Pagkatapos ng pandemya, kinalimutan ka na niya. Dahil lalim-laliman ka pa rin daw kahit sa inyong hidwaan. Kapag umiinit ulo mo, ang sinisisi mo yung kalawakan. Doon na pagtanto ng babae na ikaw ay waste of time. Yung kinabukasan nyo, lagi ba raw inaasa sa zodiac sign? At kahit mahilig siya sa kalikasan at dagat, siya'y naiinsulto. Dahil pagdating nyo daw sa gubat, una mong kinakausap yung mga puno. At ulat ng ex mo, pag nature trip, wala raw buhay yung sex nyo. Paano ba naman? Puro daw kasi butas yung tent mo. Kaya hindi siya nangangati dahil siya'y takam sa laman. Nangangati siya dahil puro sa lagubang at langgam. Pero halatang halata na mahal mo pa siya. Yung awiting pagkakamali, unang love song na iyong ginawa. Balita ko, pinakinggan daw ni Des. Talagang namangha. Sobrang kinilig, ayun. Nagmahal siya ng iba. Kaya yung hinaing mo sa hiwalayan nyo ay sa battle rap mo binuhos. Kada punchline na nasusulat mo, meron luhang tumutulo. At oo, marami nang bumibilib dyan sa estilo mo. Kaso sa akin ka tinapat. Progreso mo ay agad hihinto. Yung pag-angat mo ay parang relasyon nyo kung iisipin mo. Dahil ito'y mabilis lang at sa huli ikay mabibigo. Di ba gusto mo ng labang malaliteratura? Mga salitang humahambalos? Pues, kunento ko yung malungkot na parte ng buhay mo bago matapos. Nabigo ka sa pag-ibig. Wala ka ng pag-asa. Huwag ka magpapakamatay, pre. Ako na ang bahala. Isang angle lang yon about sa pag-ibig. Tayo gumagano si Plaza. Lagi nyo akong tinitira, ha? About sa jowa-jowa. Ngayon, gagawin ko naman. Ang ganti ng isang oso. Dahil ang lakas nun, ang lakas ng round 2 rin ni Plasma. Ayun nga, mas direkta si Plasma kaysa kay MR. Pero solid yung performance na ginagawa ni MR. Pero nakukulangan ako kung paano siya tatama kay Plasma. Kaya ito, pakinggan natin yung round 2 ni MR. Bakit ka galit? Bakit pinapasan mo ang bigat ng buong mundo? Ang gaan naman ng pinupunto mo, ni hindi nga kumukulo ang artikulo, pagkat sariwa ang gatong na sinasalang mo, kaya masusulasok ka sa usok na tumutusok, sa baga mo tumutusok, at ang puso mo nilulumot ay nilulukot, pinipiraso na makataman lililok, yung ikatlong mata mo ay dinukot upang ipatitig sa alaala mong masalimuot, pagkat sa puso ng kabite, ang kaluluwa mo ay niluluto na sa kusot, at dito, igagapo sa sulok, pagtatagain siyang ng banal ko na gulok, at ang katawan mong hiwa-hiwalay, kaapu-apuhan mo ay siyang pupulot. Dahil ramdam ko,
Ramdam ko ang gabi mong balisa, kung paano mo maisusulat at maisasalita, kung paano mo magagawa at pipigilan ng industriyang nakagagawa ng lakas na hindi mo kayang malikha sa malikhain kong paghain. Yung utak ni Plus na sinapaw ko sa sinaing, dagat-dagat ang apoy na ako kung tawagin, pagkat alab ng aking puso'y mga bala mong yayakapin. Titinggaan ka ng sikretong nakapagbubunyag na bago mo pa ilihim. Tapos gigisingin ka nito pa realidad para sa panaginip ka bangungutin. Isasabay ko sa paglubog ng araw ang iyong pagpanaw, napakagandang tanawin. Kunin ng mga ibong nagsasabing ikaw ay tunawin, pagkat ang paghinga mo ay polusyon lang ng hangin. At sinabi lang nila yon sa akin. Kasi kung sa aking palagay, si Paul, kung sa aking palagay, sana hindi ka na nabuhay, para di ka na namatay. Kung tutuusin, wala na tong tutubusin. Pagtapos nating magtagpo ay magiging pangkaraniwan ka na lang din, na makatang maoy na ngalansing, manginginom na manunulat na sa pulutan na lalasing. Kakaiba ka. Sana sa sobra mong kakaiba hindi ka na magising, at sana ang sana na ito ay magkatotoo, pagkat sa sana ka lang din nabuo ng ina mo kung tutuusin. Kaya sa istorya ng sanlibutan, ang buhay mo ay aking bubuklatin. Papatungan ko ng tintang itim hanggang buong buhay ng pahina mo'y magdilim, at pipilasin, papatuyuin sa hangin, tutupiin, bubulungan, bago ko isalin sa selyadong boteng 1,000 taon ka, bago palayain at nakaharap na ako sa hinaharap, para sa mukha mo to basagin. Sing! Pagkat sa aking palagay, sana hindi ka na nabuhay para hindi ka na naman. Kasi kung mangyayari yon, nakamit na natin ang tagumpay. Pagkat sa mundo ng mga halimaw, isa ka sa pinakamatamlay, isa ka sa pinakalumalaylay, ang kasamaan mo tumutupin at naglulupaypay. Kabaitan sa iyong puso'y dinig ko, umuugat sa iyong ugat at kalansay. Kaya nga handa mong ipaglaban ang tunay na pag-ibig, di ba? Kahit iyong ikamata. Ang galing lang ng ender ni Emar doon. Na inaangulo ni Plasma puro sa tungkol sa pag-ibig. Yung buong round to niya. Then ano ba yung tunog na yun? Yung ender ni Emar doon naman siya lumanding. Ang ganda ng ang galing ni Emar sa imagery, grabe. Ibang klase talaga yung formula ni Emar sa pagsusulat. Nakakaaliw, nakakabaliw, nakakatakot. May sindak ang mararamdaman sa tuwing iniispit niya yun. Ang galing. Ang galing niya sa ganon. Itong round 2 na to, iba yung mas naging agresibo si Emar dito kaysa kay Plasma. Pwede kong ibigay ng tabla tong round 2 para sa akin, dahil si Plasma may mga ilang linya rin naman siyang lumaylay. At yun, para sa akin tabla tong round 2. Ayaw mo sa komedya. Para sa'yo, ito'y napaka-wak. Pero pag may nagpapatawa, ikaw unang hahalakhak. Gusto mo purong Tagalog? Ito ang basihan ng galing. Pero tuwing uprising inuman, bigla ka nag-i-Ingles pag lasing. Gatekeeper sa battle rap. Yan ang galawan nitong pabida. Kaya nga pumutok itong liga dahil iba't ibang estilo ang pinapakita. Tapos gusto mo puro left field lang? Ikaw ay mapili masyado. Malawak nga ang iyong utak. Kaso maraming blankong espasyo. At dahil yung utak mo'y nananatiling kandado, oras na para ito'y aking gamitan ng maso. Kaya gago makinig. Hindi habang buhay yung mga tao bibilib. Patok ka lang naman na yon dahil bago sa pandinig.
Kapag nagasgas na yung estilo mo, aba sigurado na hindi na uubra ang kaliwa mo, parang southpaw na paralisado. Habang ako, tamang balanse. Mga kamao, sa'yo'y re-rekta. Titiklop ka sa aking Yun, medyo tumalab dito ngayon yung sinasabi ni Plasma na mabenta ka lang nung bago sa pandinig, pero kapag tumagal, parang ganon, hindi ka na rin bibenta. Parang ngayon, sa nakikita ko sa battle na to, yun nga, parang tama yung sinabi ni Plasma rito. Na parang may napakatahimik ng crowd pag si Emar na, or siguro ano lang, minsan kasi iba yung nagiging crowd kapag depende rin na sa ano yun, sa match up. So alam ko kabilang diyan si Sinyo, malamang yung iba diyan pinunta jokes, di ba? Parang may ano rin yun, may kakaibang ano rin yun sa lineup. Kumbaga, dapat mo rin i-consider yun na kung sino mga kasama mo sa lineup, or may bigating kang kasama sa lineup. Like, kung ang main event nyo, may mahilig sa bars, syempre yung tas mga big names, ayun yung mga pupuntahan nila. Ipupunta nila doon para makinig ng bars tulad ng sinasabi ni Tipsy D. Kung si Sinyo naman yung nasa lineup, yun, siguro mas marami dyan talaga Sinyo fan. Kaya mas maraming interesado sa jokes. Parang ganon. Kaya ganon namin tinitignan yung battle rap. Hindi lang naman siya yung porket may laban ka, yun na kaagad. Siyempre, kailangan mong alamin yung kung paano masasakyan ng tao yung pyesa mo. Alam mo yun? So, ito, medyo, kaya siguro ganun yung approach ng crowd kay MR, at tumutugma naman sa sinasabi ni Plasma ngayon. Habang ako, tamang balanse. Mga kamao, sa'yo'y re-rekta. Titiklop ka sa aking strike. Ikaw ay next perya. Pwede kang tumuklas ng hindi kinokompromiso kung anong meron ka. Ang flip top ay MMA. Dapat marunong ka mang knock-out kahit wrestler ka. Di ba medyo nagpapatawa ka na rin? Natuto ng gumising yan. Creativity pa rin ang mananaig at hindi palaliman lang. Ako daw ay nasa lilim lang. Ako daw ay nasa lilim lang. Babawiin mo yan, sinabi mo. Huwag mong questionin ang kadiliman. Ako gumawa nito. At oo, minsan ako'y nasa lilim para makausad sa kompetisyon. Dahil pag may konting ilaw, doon mo makikita ang direksyon. Masyado mo sineseryoso ang imahe at yan ang ikakabagsak mo. Ako, binabasag ko ang refleksyon at yung bubog ipang sasaksak sa'yo. At sabi mo na panaginipan mo to. Pues itong childhood dream, gagawin kong bangungot, puro murder scene. Hiwalay ng ulo mo sa katawan sa pamamagitan ng guillotine. Ang higitan ako, isang malaking kalokohan parang Uniteam. Hindi ko pinatunayan dito na ako pinaka-horrorcore o pinaka-left field. Pinatunayan ko lang dito yung pinaka-importante kung sino mas tunay na MC. Uprising. Kaya sinabi niya hindi siya nakipag-compete kay MR kung saan estilo sila mas sanay. Tunay na battle MC ang pinakita niya, na dapat naman lumalabas yon kapag nasa entablado ka na. Hindi ka one-dimensional, ay yung pinakita ni Plasma. At sa nakikita ko, nag-adapt din si Plasma ng mga iba't ibang style, pero yung style niya hindi niya talaga binibitawan. Kailangan din yun sa battle rap, lalo na yung karakter mo ilang beses na nabutasan. Ayun, isa sa magiging ano rin talaga yun, na kailangan mo mag-adjust. Kailangan talaga yun sa mga gantong battle. Kung parehas kayo left field, edi pakita mo na mas kaya mo to. Hindi yung parehas kayong magmamalalim. Tulad nito, kung si MR, kung si Plasma nagmalalim, malamang yung battle na to, tahimik, katulad ng mga rounds ni MR. Si MR kasi parang hindi masyadong nakakuha ng, hindi kumukonekta sa crowd. Kung ginawa rin yun ni Plasma, malamang pareha silang ganun. Baka maging lazy battle pa to. Pero yun nga, ang galing din ang ginawa ni Plasma na hindi siya
Sabayan kay Emer. Malakas yun, yung round 3 ni Plasma. Labanan, pakinggan natin! Naniniwala ako. Naniniwala ako sa iyo. Naniniwala akong lahat ng yon ay hindi tunay at hindi totoo. Ano ba else? Pamerienda ako. Kasi ang pagtatanghal mo ay tila karakter na inuuntog niya na lang ng kusa ang ulo niya sa bato, pagkat mukhang pinaninindigan mo na lang at tigas ng ulo mo. Hindi ka na lumalaro ka na lang, hindi ka na lumalaban naway iyong mapagtanto na ayaw mo na sa larangang ito at ayaw na rin sa'yo ng buong mundo. Na kaya ka na lang nabubuhay ay ayaw din sa'yo ng iyong sundo. Kaya walang palagto sa espiritu kung walang sinasanto na habang buhay mo magiging multo. Hindi lang din sa ayaw ko sa'yo, kundi dahil sa hindi kita gusto. Kaya't paliliguan ng kidlat na malaipu-ipu at paiikutin sa aking palad. Paiikutan ng paro-paro patungo sa pantasya mo. Sige, tulay sa aking kawad. Mga mali mo ay hindi mo na maitatama kahit humingi ng tawad. Isisilang ka pa rin sa mundong to, hindi bilang tao, kundi bilang aso din ni saya. Pag kalokohan, tuntua talaga kayo. Di ba? Pampu, pangkatay. Di ba? Pagkalokohan to, ang tuwa kayo. Kung yung mga jokes yung mas nasusuportahan, yun nga yung sinasabi ko kung sino nga yung nasa lineup. Tulad yan, mas marami yung Sinyo fans dyan sa crowd na yun. Dahil main event si Sinyo. Kaya dapat mo i-consider yun bago ka bumuo ng mga piyesa mo. Kala nyo yung pag kami bumattle, battle lang talaga na after nun, wala na, di ba? Or susulat ka na lang mong kagad. Hindi. Kailangan mong gamayin lahat. Titignan mo kung sino mga sa lineup. Mabusisi rin dapat. Hindi basta-basta, hindi ka basta-basta sasampa dyan na, eto, papatunayan ko sa kanilang ganito ako. Kasi minsan, kapag na-chambahan mo talaga yung, makuha mo yung puso ng crowd talaga, mas nakakagana mag-perform nun. Kalokohan, tuntua talaga kayo. Pampu, pangkatay. Kasi, para sa akin kasi pag nagpe-perform, okay na yun yung masabi mo yung gusto mo, yung mapakita mo yung talento mo. Pero syempre, iba pa rin yung meron kang impact sa crowd. Napakalaking rin nun. Napakalaking magigain mo sa sarili mo pag may ganun ka. Ibig sabihin, kung hindi man bars o hindi man jokes yung hinahanap niya sa iyo, may ibang flavor ka pang napapakita. May mga choices sila na, kaya rin na ito magganto eh. Kaya na ito magganyan, gagi. Abangan natin yan. Hindi yung sasampa ka dyan na one-dimensional ka na eto lang yung gagawin mo or magjo-jokes ka na lang. May mga ganun eh. Minsan kasi may mga nauumay or kung hindi sila pan ng ganun, di ba? Pero nasa diskarte pa rin niya ng battle MC kung paano niya papalawakin yung pyesa niya, kung paano niya aabutin lahat mula sa judges hanggang sa crowd. Nasa diskarte mo rin yun. Pero ayun lang naman, kung nasishare ko lang dito kung paano ako sumampa sa entablado na kailangan mabusisi ko muna lahat bago ako gumawa ng pyesa. Ang dami ka pang titignan. Ultimo lineup, yung mga matchup, ayun, mga kinoconsider ko rin yan. Pangkain, pampulutan, panlaman tiyan. Basta saktong anghang at tamang alat habang nakadekwatro ako sa pangpang at tumutugga ng whisking banayad. At yon talaga ang kapalaran mo sa panlimang dimension kung hindi mo maaawat. At least doon pasan mo ay sarili mong bangkay at hindi kahon ng mga alak. So ayan Saka plus, pabalik-balik din ako dyan sa langit at impyerno. May sarili. Tao tayo pabalik-balik na tayo dun. Pamilyar na. May sarili din akong
paraiso sa purgatorio. Tambayan ko lang yung dilim, kusinakot, pailalim at karumal-duwal din ang aking teritoryo. Tinakwi lang ako ng Kadiliman Plus kasi libre daw akong namamalagi doon at nagtatayo daw ng monopolyo. Nagkukwento lang naman ako na sa dami ng napuntahan ko, ang pinakamaganda ay ang daigdig ng mga tao. At ang pinakamahalaga sa buong kalawakan, tayo. May isa lang na hindi kabilang at kasama na magkakamit ng kamalas-malasang medalya. Shh! Ikaw yun, pinatungtong ka ng ahon para sa eredin pubgutan gamit sarili mong medalyon. Ikaw yun, isa na namang makatang nagpakamatay sa sarili niyang desisyon. Sa sobrang siba mo, nilalamon mo, pati nakakalason nilang opinyon. Kaya ikaw yun, nakalista ka. Shh! At ang sayo'y ipinataw, putya, espiritual at kaluwal-luwal hatian. Kaya naman pala plus para kay Paulo, tinaya ko ang ating pagkakaibigan. Ikaw na ang bahala kay Plasma, Paulo. Huwag mong hayaang mangibabaw siya sa iyong katauhan. Nandito lang ako palagi sa'yo, hindi magsasawang ikaw ay batukan. Na magising ka pa ulit-ulit, ang tagal mo na dyan sa peking kadiliman. Di ba sabi ko sa'yo, nasa lilim ka, ikaw yung ahas na bantay ng puno ng kaalaman. At ngayong alam mo na, alam na nila na isa ka sa mga piyesa lang nakabulaanan, binabanlawang kita't sinasabon ng apoy patungo sa iyong kamatayan. At isasama ko mga dito mga hindi magpapalakpakan. Ayaw nyo doon? Tingin nyo buhay kayo? At yun ang tunog na bukas na ang daanan. Pwede mo nang lakaran. Lumakad ka ng marahan. At yung mga ulo ng mga yan, plus pwede mong patung-patungan. Di lang kita sagot pag binanatang ka sa labasan. Galing, ang ganda ng laban nila. Umabol si Emar doon Tangina, ang hirap ng round 3. Pero ang saya ng laban nila. Tangina, syempre magkagrupo yan Pero, round 3, halos parehas naman sila Mas mabibigat, may mga mabibigat silang mga sinabi doon. Tapos may mga lap trip. Kung susukatin na lang siguro natin to sa overall, mas battle-wise kay Plasma. Mas pang-battle yung material ni Plasma. Pero tang-ina, sobrang props kay Emar. Kung paano niya pine-perform yung ganyang sulat niya, yung ganyang material, tang-ina. Yun, para sa akin battle na to, hindi naman siya sobrang layo. Plasma ako dito. Plasma. Sobrang gabuhok lang din, pero magkaiba talaga sila Siguro mas natripan ko lang si Plasma. Sa preference ko lang naman. Ayun nga, pang-battle yung material niya. Left about 15 day 3, Plasma vs. MR Industria. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. At ang boto ng urado, 4-1, magigay para kay MR Industria. Pricing records, motherfuckers. Ayan, sabi ko, humabol nung round 3. Solid na laban. Ayun, panalo si Emar. Pero ayun naman sa opinion ko lang, mas lumamang lang sa akin si Plasma ng Gabuhok. At yun, napaka-solid na laban. Props sa dalawa. Shoutout palagi Flip Top at Sir Arik. Maraming salamat palagi. At kita-kits tayo sa laban namin ni K-Ram. At yun lang. Ingat kayo palagi. Maraming salamat sa panonood. At subscribe kayo sa channel natin. At comment lang kayo sa mga gusto nyong bigyan natin ng video reaction na laban. Maraming salamat. Peace out.